Mula kay Philippine Trending News mga kapatid, no, ang Australia mga tol ay nakipagpulong, no, kay PBBM at ang napag-usapan nila is may kinalaman dito sa West Philippine Sea. So alamin natin to mga tol. Ito, basahin muna natin yung title. Ito, kakapasok lang, buong mundo umalarma na. PBBM, US, Australia nagdeklara na pinulbos ang China. Umatras. Ayos yung mga title na ganito mga tol. Pero anyway, panoorin natin to. Bigyan natin to ng reaction video. Huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Samantala, iniulat naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mas nadadagdagan pa ang bilang ng mga kababayan nating nangingisda sa Bajo de Masinloc Shoal. Ito nga ay kasunod ng pinakahuling rotational deployment ng naturang ahensya sa nasabing pinag-aagawang teritoryo. Ito nga ay upang maghatid ng supply ng pagkain at langis sa mga Pilipinong mangingisda doon. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazareo Briguera, sa ngayon ay aabot na sa 44 na mga Pilipinong mangingisda ang kanilang na-monitor sa Scarborough Shoal mula yan sa dating 21 mga isda na una na lang naitala. So na doble mga tol. Ibig sabihin lang no, nagkakaroon na ng confidence no yung mga mangingisdang Pilipino kasi nakikita na nila yung presensya na dating wala no. Nakikita kasi nila mga tol kapag nandoon sila, walang escort, walang gumaguide sa kanilang PCG, walang BFAR. So ngayon since na laging nandoon at nagkakaroon na ng rotation activity dito sa Bajo de Masinloc yung mga natin ahensya ng gobyerno natin is nagkakaroon na sila ng lakas ng loob, no? May confidence na sila na makapangisda dyan nang hindi sila magagalaw, no? So tuloy natin to. Good job yan. Ang balitang ito ay itinuturing ng ahensya na isang magandang senyales sapagkat nangangahulugan lamang daw ito na nagiging epektibo ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang isyu sa pinagagawang teritoryo doon sa West Philippine Sea. Good job. Samantala, ang naturang mga mangingisda naman ay matagumpay ding nakatira ng supply ng nasa 44,900 liters ng diesel, 217 liters ng inuming tubig at 20 galon ng fresh water. Wow. Kung maalala, una nang napaulat na muling nagsagawa ng shadowing at blocking ang mga barko ng China laban sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasagsagan niyan ng kanilang ginawang misyon sa Bajo de Masinloc Shoal. Dito ay muling naglagay ng floating barrier ang China's Coast Guard upang tangkaing pigilan ang pagpasok ng naturang ahensya sa nasabing lugar. Batay sa inilabas na video ng Philippine Coast Guard, makikita na nagmaniobra pa ng paatras ang China Coast Guard vessel para lang harangan ang barko ng Pilipinas. Dahil dito ay nagsagawa naman ng radio challenge sa Pilipinas laban sa naturang ginagawang hakbang at aktibidad ng China. Ngunit nag-deploy naman ng helicopter ang Chinese Navy ng isang helicopter mula yan sa kanilang warship upang bantayan ang galaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel at ang mga Pilipino naman ng mga mangingisda sa lugar. Biruin mo bukod sa CCG o yung China Coast Guard, meron din silang warship na nandiyan nakapaligid no sa Scarborough mga tol. Ulitin natin napakalayo niyan sa kanila. Kaya kung hindi mo alam at baka nagpapapaniwala ka sa mga pro-China at sinasabi nilang may karapatan ng China rito sa Bajo de Masinloc sa Scarborough, tignan mo muna kung gaano kalayo yan. Tapos tignan mo kung ano yung sinasabi ng international law. Yan, bago mo kampihan yan China, no? Alamin mo muna yan at bago ka magpapaniwala sa mga sinasabi ng mga pro-China. Bilang tugon, nag-deploy din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Cessna plane para naman i-monitor ang umano'y panghaharas na ginagawa ng China Coast Guard sa ating mga kababayan. Matatandaan din itong buwan ng Pebrero, inanunsyo naman ng pamahalaan ng regular na pag-asagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard rotational deployment doon sa Bajo de Masinloc Shoal matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mas pagpapigting pa ng presensya ng mga barko ng Pilipinas sa naturang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya good job talaga at kasaludo sa ating presidente kasi siya yung nag-uutos nito na wala talaga tayong ipapamigay na kahit nga napakaliit na bahagi no, wala tayong ipapamigay. Atin yan, panindigan natin yan, atin yan, di ba?
Inihayag ng Philippine Coast Guard na posibleng nagsasagawa umano ng signal jamming ang bansang China, partikular na ang kanilang Chinese Coast Guard sa tracking system ng mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay sa kasagsagan ng mga kamakailang isinagawang operasyon ng Pilipinas sa naturang pinag-aagawang bahagi ng ating teritoryo at ng karagatan. Ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, batay sa kanilang naging obserbasyon sa tuwing nagsasagawa sila ng rotational deployment para sa kanilang ahensya at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc Shoal, ay may mga pagkakataon niya na hindi nakakapag-transmit ng automatic identification signals ang kanilang ginagamit na barko. Kung kaya't sa kanilang pagtaya ay nagsasagawa ng signal jamming ang Chinese Coast Guard tuwing naglalabas ito ng statement na pinapalis umano nito ang mga barko ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan. Sa pamamagitan kasi anya ng signal jamming sa tracking system mismo ng mga barko ng Pilipinas ay hindi nito magagawang pabulaanan kaagad ang naturang pahayag ng China sapagkat hindi matatrack ng kanilang mga kasamahan ang kanilang mga barko. Ang automatic identification signals ay ginagamit ng mga barko upang mag-transmit ng impormasyon hinggil sa kanilang kasalukuyang posisyon upang matukoy at malocate din sila ng iba pang mga barko. Habang trackable din ang mga ito ng ground stations at satellites, kaya naman bahagi ito ng kanilang monitoring na sinasabutahe umano ng panig ng China. Diba? Kung ano yung pinaggagawa nila mga tol, diba? Grabe. Ginagamitan nila tayo ng mga advanced technology pagdating sa mga bagay na to. Kasi talagang seryoso sila, no? Nakunin sa atin to. Pero syempre, dahil nga meron tayong bagong administrasyon ngayon at seryoso din sa makuha natin kung ano yung nararapat sa atin, nagkakaroon tayo ngayon ng mga usapin tungkol dito. Kaya sana, no, kung sakasakali mang hindi natin makuha ng tuluyan ng kapayapaan itong Scarborough mga tol, no, sa administrasyon ni PBBM, sana naman yung susunod na uupong presidente ay manindigan pa rin, no? So ito nga po yung balita. Pilipinas di umano nakahanap na ng kakampi at papalagan na nga ba ang China? Ito po ay walang iba kundi ang Australia. Ang dami na nating kakampi, Japan, US, Canada, ang dami mga tol, no, India. Ito po ito yung caption. PBBM nagpasalamat sa Australia dahil sa suporta nito sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin, sinusuportahan ng Australia ang laban ng Pilipinas. Kasi alam nilang ano tayo mga tol nasa tamang lugar tayo legal. Yung pag-angkin natin dito mga tol, meron tayong basehan, meron tayong kinakatigan tayo ng international law. Hindi ito yung tipong imaginary line lang na gusto mong angkinin. Yun na yung katulad ng ginagawa ng China. Sila lang ang naniniwala niyan sa sarili nila na kanila yung ano na yan, dagat na yan. Against China? Well, guys, alam niyo naman mga sangga, yung Pilipinas ngayon maharap po talaga sa isang problema pagdating po sa agawan ng teritoryo. Ewan ko ba bakit may mga ganito, pero wala po tayong magagawa dahil ito po talaga yung situation ngayon ng ating bansa after kasi ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na pabayaan po yung mga isla natin sa West Philippine Sea. Nang nangyari mga sangkay, pagdating po ng 1995, nagulantang na lang di umano ang lahat na may mga nakatayo na pong mga kung ano-anong infrastruktura sa mga isla po natin dyan. Kasi nung panahon ni Marcos, bantay sarado yan mga tol nung naupo si Cory, anong alam nun, di ba? Isa siyang ordinaryong housewife mga tol. Wala man lang background sa politika. Imagine niya, hindi naging mayor, congressman, governor, di ba? Senator. Hindi naging ganun ordinary housewife lang tapos ginawa mong presidente ng Pilipinas. Ganun tayo kadaling utuin nung mga panahon na yon mga tol. Imagine nyo from ordinary housewife, di ba? Ginawa mong pinakamataas na posisyon sa isang bansa, ginawa mong leader, ginawa mong presidente ng isang bansa na wala man lang kahit na anong experience. O anong mangyari? Nag-focus lang sila sa pagkuha ng mga sinasabi nilang nakaw daw ng pamilya Marcos. Doon sila nag-focus. Ang daming mga asset ng gobyerno ipinagbebenta. Ano nangyari sa Pilipinas mga tol? Tapos ngayon ipagdiriwang nila yung people power, di ba? Di ba? Ipagdiriwang yung people power mga tol dahil doon ano nangyari sa Pilipinas. Di ba? O yun Vietnam ang may pinakamaraming nakuha.
At nito lamang, pumasok na rin po yung China. Diba? Nakakalungkot kasi panahon ni Pangulong Marcos, bantay sarado po yan lahat. Diba? So ngayon, panahon din naman po ni Pangulong Marcos, kaya nga lang, eto, ang problema kasi, nakabasok na po yung China. Noon, nung panahon ng unang Marcos, hindi pa po nakaka-abante yung China. Okay. Parang ganito rin yan sa isang bakanting lote mga tol. Dati bantay sarado. Nagpalit ng bantay, pinabayaan, di ang daming taong nagpuntahan, naging squatters area na. Yung may dumating ulit na panibago at gusto niya nang bawiin yung talagang kanyang lupain, pahirapan na yon mga tol. Pahirapan na yan, ang hirap ng paalisin ng mga nandoon. Diba? Nakapagpatayo na daw sila ng bahay doon na pinanganak mga anak nila, hanapan daw sila ng relocation. Diba nangyayari sa totoong buhay sa mga simpleng land? Lalo pa kaya to, dagat to mga tol. Diba? At may yaman talaga rito na pinag-iinteresan ng ibang mga bansa. Tapos mas malakas pa kaysa sa Pilipinas. Pahirapan talaga bawiin yan. Ito yung balita mga sangkay. Australia. Sige nga, panoorin natin. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa natatanggap na suporta mula sa Australia kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Alright. Sa pulong nila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, sinabi ni PBBM na mas lalo pa raw na engganyo ang Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito dahil sa suporta ng Australia na kaibigan at kasanggaraw ng Pilipinas. Kumbaga, nagkaroon po ng panibagong motivation ang Pangulo natin o ang buong gobyerno na pumalag sa China dahil po sa suporta ng Australia. But again, mga sanggay, hindi po solution ang digmaan, okay? Sa China. And I'm sure, ito guys tingin ko naman talaga hindi ang China makikipagdigma. Hindi. Tama si Sangkay, hindi makikipagdigma yan China. Kumbaga, nagkaroon lang talaga tayo ng lakas palalo ng loob kasi alam nating hindi tayo nag-iisa sa labang to. Merong mga bansang sumusuporta sa atin at parami ng parami ang bansang sumusuporta sa atin mga tol. Pahina ng pahina ang China. Ibig sabihin mga tol, kahit yung maskuladong malaking tao mga tol at ang kalaban niya mga maliliit, pero pag nagsama-sama yung maliliit na yon, uurong yung maskuladong higanting yun mga tol. Ganun ang lumalabas. So kahit na malaki ang China kumpara sa atin, kumpara sa ibang bansa, pero dahil napakarami nating nagtutulungan at napakaraming sumusuporta sa Pinas, wala to, urong tong bansang to. Kasi lugi sila dyan. Kung makikipagdigma, sure ako, lugi tayo pagdating sa digmaan. Pero sa kabuuhan mga sangkay, kung iisipin lang, lugi po dyan yung China. Kasi pag pinagsimulan nila yung gera, ang mangyayari dyan, matadamage po yung kanilang ekonomiya at lahat po ng tumatakbo sa kanilang bansa magkakaroon po ng problema. At isa po yan sa hindi dapat gawin ng China. Dahil kapag nangyari ito, kawawa po talaga sila. Alam naman po natin, pagdating po sa digmaan, wala po talagang totoong panalo dyan. Lahat po talo dahil lahat may damage, di ba? Kasi imagine nyo, ang China mga tol, nagsusupply sila ng kanilang mga produkto sa iba't ibang mga panig ng mundo. Di lang naman dito sa Pilipinas mabenta ang product ng China, maging sa ibang bansa Pero sa dami ng makakalaban nila dyan, pwede silang bigyan ng economic sanction at tatanggihan na yung mga product nila. Wala. Mas lalong babagsak ang mga industriya nila dyan, di ba? So hindi gagawin ng China makipaglaban. Talagang lang sila mga tol, bulas lang talaga sila. Mahilig lang talaga sila mag-intimidate, no? Dahil nga pinapakita nila yung mga lakas nila. Pero kung i-analyze mo, wala, ampaw yung mga yun di ba? Ampaw. Yung mga jet fighter nila, yung mga barko nila, di ba? Wala pang kagas-gas-gas at galos nun. Unlike dun sa mga makakabangga nila, mga tol, mga veterano na yon, mga talaga may peklat na ng labanan yung mga yon. Wala to mga to, di ba? So putulin muna natin to hanggang dito. Panoorin nyo na lang yan kay Janjan mga kapatid, no? So maraming salamat sa inyong panonood. Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba kung ano masasabi nyo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.